Itong kasong tampok natin ngayon ay tungkol sa isang babae na habang nagja-jogging ay bigla na lang nawala, pero pagkalipas ng 30 taon, naungkat at naresolba ito. Tara at balikan natin ang kaso. April 16, 1971, pinanganak si Amanda Teresa Stabik sa lugar ng Alaska, USA. Pero lumaki ito sa Acme, Washington, USA. Ang palayaw niya ay Mandy. Kilala si Mandy sa kanilang paaralan dahil isa itong mabait, matalino, cheerleader at isang aktibo sa lahat ng sports sa kanilang paaralan sa Central Washington University. 1989, umuwi si Mandy para makasama sa gagawin nilang okasyong Thanksgiving. Pagkatapos ng okasyon ay umalis si Mandy ng hapon para mag-jogging kasama ang kanyang asong si Kyra, isang matandang German Shepherd dog na laging nakabantay kay Mandy. Nang padilim na ay kinabahan na ang ina ni Mandy. Ito ay si Mary Stabik. Nasabi na lang niya na gabi na at wala pa si Mandy, pero mas natakot siya nung nakita niyang nakauwi na ang kanilang aso mag-isa. Agad nilang itinawag ito sa 911 at mabilis ding umaksyon ng mga pulis. Agad nilang tinanong ng mga lahat ng tao na nagpunta sa Thanksgiving at kung may nakakita ba kay Mandy. Kahit ang kanyang boyfriend ay tinanong ito, pero wala naman ni isa ang makapagsabi o makapagturo kay Mandy. Ang paghahanap ay umabot na ng 3 araw at dito ay nahanap na ng walang buhay ang katawan ni Mandy. Ito ay sa lugar ng Nooksack River. 2 hanggang 5 milya lang ito mula sa kanilang bahay. Walang saplot at ang tanging nakasuot lang sa kanya ay ang sapatos at medyas nito. Ayon sa si Mandy ay namatay sa pagkalunod. Nagtamo rin ito ng head injury at ginahasa ang dalaga. Kinuha lahat ang impormasyon o pwedeng maging ebidensya sa katawan ni Mandy. Pati na rin ang mga DNA ni Mandy at ang DNA na nakita nila na isa pang tao. Nagsagawa ang mga otoridad ng malawakang pagdi-DNA sa mga kalalakihan sa kanilang lugar. Pero ni isa ay walang nagmatch na DNA dito. Nahirapan ang mga pulis tukuyin ang suspect kaya ang kaso ni Mandy ay natigil. Pagkalipas ng 30 taon, may 2 babae na nagbigay ng tip o nakapagsabi sa mga pulis na kilala nila kung sino ang may gawa kay Mandy. Akala ng isang babae na siya lamang ang may alam kung sino ang suspect, pero may isa pa palang testigo. Kaya naglakas loob silang dalawa na magsalita at magsumbong sa sheriff. Ang kanilang itinuro ay si Tim Bass. Kapitbahay din nila Mandy ang lalaki at isang kaibigan din ito. Si Tim ay naging prime suspect. Balik tayo sa nakaraan, January 1990. Pagkalipas ng krimen ay agad na lumipat ng tirahan si Tim at bigla itong nagpakasal. Nagsalita rin ang ex-wife ni Tim na si Jenna Malone. Nasabi niyang isa siyang manipulator. Lahat ng gusto niya ay nasusunod. Ultimo mga isusuot nito ay ayaw ni Tim. Pati na rin ang mga taong nakakausap nito. Kung makakagawa naman ng pagkakamali si Jenna ay susuntukin siya ni Tim. Nag-file din si Jenna ng domestic violence protection pero agad din niyang inurong ito. Siguro ay sa pananakot na rin ni Tim. Balik tayo sa mga pulis na nag-iimbestiga kay Tim. Gusto nilang kuhanan ng DNA sample si Tim pero lagi itong tumatanggi. Ang sinasabi niya ay wala raw siyang tiwala sa mga pulis at pwede siyang i-frame up sa kaso kay Mandy. 2017, nagkaroon ng plan B ang mga pulis at ang district attorney na si Dave McFarland. Ang diskarte nila ay kumuha ng mga sample na mga ginagamit ni Tim sa kanyang pinagtatrabahuan. Dito ay nakilala nila si Kim Wagner. Siya ang isa sa mga susi sa kaso ni Mandy. Halos 3 buwan siyang nag-antay ng tiyempo para sa isang baso na nagamit ni Tim. Ito ay kusang loob na binigay ni Kim sa mga pulis. Hindi ito sa pilitan dahil bawal nga ito sa batas. Ayon kay Kim ay sobrang naawa siya kay Mary dahil sa pagpatay sa anak niya. Kung siya naman daw ang nasa sitwasyon ni Mary at nangyari yon sa anak niya ay baka mabaliw lang ito. Gusto niya talagang tulungan si Mary. Pagkalipas ng 3 buwan ay lumabas na ang resulta ng DNA at nasabi ng mga crime lab na match ito sa DNA na nakita kay Mandy. Nagpunta agad ang mga pulis at tinanong si Tim kung karelasyon mo ba si Mandy, kung hinalikan mo ba si Mandy, kung may nangyari ba sa inyo ni Mandy. Ang sagot niya ay hindi. Hindi ko karelasyon si Mandy. At ang tanong ng pulis ay, kung ganun ay bakit may DNA ka sa loob ng katawan ni Mandy? Nagulat si Tim at tinanong niyang mga pulis kung ba't may DNA siya sa kanila. December 12, 2017. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay agad inaresto ang 50 years old na si Tim Bass. Inaresto siya sa mismong parking lot ng bakery kung saan siya nagtatrabaho. Kinasuhan siya ng kidnapping, rape at murder.
Agad namang pinaalam ng mga pulis sa ina na si Mary na nahanap na ang pumatay sa anak. Masayang masaya si Mary at nag-iiyak ito dahil sa wakas nabigyan na ang katarungan ng anak niya. Yun daw ang pinakamasayang regalo sa birthday niya. Isang araw bago niya nalaman ang balita ay kaarawan mismo ni Mary. Tinawagan naman agad ni Detective Bowie si Kim Wagner at sinabi agad ang resulta ng DNA. Natuwa naman si Kim sa resulta at laking tulong ito sa pamilya ni Mandy, ika nga. Dumaan sa ilang beses na paglilitis ang kaso at nahirapan na patunayan na guilty si Tim. 9 na araw ang paglilitis sa kaso. Kahit ang kapatid at ex-wife ni Tim ay sinabihang magsinungaling sila para di siya makulong, pero hindi ginawa ng mga ito. Tumayo silang witness kontra kay Tim. Nasabi na lang ng kapatid niya na paano kung may mabiktima na naman itong ibang babae. Sinabi din ng ex-wife niya na halos 28 years din siyang nakulong bilang asawa ni Tim. Sa loob ng 28 years na yun ay puro pagdurusa at pambubugbog ang kanyang sinapit kay Tim. Ang korte na ang nagdesisyon sa kaso ni Tim at hinatulan ito ng guilty sa kasong kidnapping, rape at murder. Makukulong ito ng 27 years. Sa ngayon ay nakakulong pa rin si Tim at hanggang ngayon ay talagang not guilty pa ang kanyang sinasabi. Ayon sa mga pamilya ni Mandy at ang mga komunidad sa kanilang lugar ay nakamit na nila ang hustisya para sa dalaga. Kung gusto nyo ng mga ganitong video ay pa-share, like at pa-subscribe na rin po. Salamat at God bless.